Pwede bang ibenta ng asawa ang lupa nilang mag-asawa kahit walang perma ng isa? At kung nagbayad na, may deed of sale na, at may kasunduan pa sa barangay, pwede bang maging valid ang bentahan? Ito mismo ang sinagot ng Supreme Court sa kasong Spouses Giyang versus Court of Appeals. Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Dahil nilinaw nito ang kaibahan ng void at voidable contracts pagdating sa conjugal property. Sa ilalim ng Article 124 ng Family Code na nakasaad na ang administration ng conjugal property ay joint. Ang disposition o encumbrance o ang pagbebenta ng property ay nangangailangan ng written consent ng mag-asawa o authority mula sa korte. Kung wala ang either consent o authority mula sa korte, ang pagbibenta ay void. Hindi ito voidable at hindi rin subject to ratification. Mag-asawa sina Judy at Hilda. Habang si Hilda ay nasa Maynila at naghahanap ng trabaho papunta sa abroad, ibinenta ng asawa niya si Judy ang natitirang kalahati ng kanilang conjugal property na lote kasama ang kanilang bahay. Walang kaalaman at pahintulot si Hilda. Ang buyer ang kanilang kapitbahay na Spouses Giyang. At upang patatagin ang bentahan, nag-execute si Judy at ang mag-asawang Giyang ng deed of transfer of rights. May kasunod na amicable settlement sa barangay at binayaran ng mag-asawang Giyang ang buwis at obligasyon sa dating may-ari ng lote. Pagbalik ni Hilda sa kanilang bahay, wala na ang kanyang asawa. May iba ng kinakasama di umano at siya pa ang kinasuhan ng trespassing sa sarili niyang bahay. Dito na nagsimula ang kaso. Dalawa ang pangunahing issue sa kasong ito. Una, void ba o voidable ang nangyaring bentahan? Ayon sa Supreme Court, mali ang argumento ng buyers na voidable ang contract. Ipinaliwanag ng Supreme Court na ang voidable contract ay may consent pero vitiated o may depekto. Pero sa kaso na ito, ang consent ni Hilda ay totally absent. Kaya ang Article 1390 ng Civil Code on Voidable Contract ay hindi applicable. Ang tamang batas, Article 124 ng Family Code. In the absence of authority or consent of one of the spouses, the disposition shall be void. Ang pangalawang issue, pwede bang ma-ratify ng amicable settlement sa barangay ang bentahan? Ayon sa buyers, na-ratify naman ni Hilda ang sale sa barangay through amicable settlement. Ngunit hindi sumang-ayon ang Supreme Court dito. Void contracts cannot be ratified. At dahil ang amicable settlement ay resulta ng isang void sale, void din ang amicable settlement. Hindi ito pwedeng ituring na acceptance ng continuing offer sa Article 124. Ang nangyaring settlement ay tungkol sa pag-alis sa bahay, hindi sa pagbenta ng lupa. Ang final ruling ng Supreme Court, ang deed of transfer of rights ay null and void, and ang amicable settlement ay null and void din at na-recognize ang ownership ni Hilda sa kalahati ng property. Ang lesson sa kasong ito para sa buyers, kahit in good faith ka pa, kahit may barangay settlement, kahit may bayad at dokumento, kung walang consent ng asawa, talo ka. At para naman sa mag-asawa, hindi absolute owner ang isang spouse. Ang conjugal property ay kailangan ng joint decision. Ang Spouses Giyang versus Court of Appeals ay may malinaw na babala. Ang bentahan ng conjugal property na walang consent ng asawa ay void at hindi kailanman magiging valid. Mas mabuting alam mo ang batas bago ka mawala ng ari-arian. Ang video na ito ay para sa legal information lamang at hindi kapalit ng legal advice. Kung gusto mo ng malinaw na Supreme Court-based na paliwanag sa batas, mag-subscribe sa ating channel. Dito ang batas ay hindi haka-haka, kundi desisyon ng Supreme Court. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.